lalagyan ng baon ng mga bata, pwedeng tayo mismo ang lumikha. Paggawa ng homemade lunchbox ang susunod nating kakaririn. Isang project na pwedeng pagtulungan ng magulang at chikiting. Kapag ganitong pasukan, ang daming pinagkakagastosan. Napakahaba ng listahan ng mga dapat bilhin. Pero ang good news namin, may isang pwedeng tanggalin sa inyong shopping list. Lunch bag. Lunch bag ba kanyo? Gusto niyo bang matutong gumawa ng lunch bag? Espesyal ang ituturo ni Kuya Tim Canlas, isang industrial designer. Gamit lamang ang lumang punda, lumang maong shorts, katsa at sako ng bigas, makakagawa na tayo ng sari-saring lunch bag. Maghanda din ng gunting, panukat gaya ng tape measure at ruler, pantahi, mga ribbon o pantali, decorative accessories, cardboard, nylon na tela, plastic cover, velcro, at magnet. Okay, so mommies and kids, first project natin ngayon, gagawa tayo ng lunch bag gamit yung luma nating pillowcase. Ano? So okay ba yun sa inyo? Una, gumuhit ng rectangle o parihaba ayon sa laki ng mga typical na inilalagay sa baunan. Ipin na magkabilang bahagi ng tela bago gupitin ang ginuhit na pattern. Ayan, ready na ang labas ng ating lunch bag. So ngayon naman gagawin natin ng panloob, ano? So para tumigas siya, gagamit tayo ng illustration board. Gumawa ng pattern na kasing laki ng sukat ng tela. Pagkatapos, maaari na rin itong gupitin. Pagkagupit natin ng illustration board, mamarkahan ko lang yung mga linya para maging base ng bag natin. Tupiin sa tatlong magkakapantay na bahagi ang pattern para magsilbing gilid at base ng bag. Okay, so ngayon yung illustration board natin, gagamitan ko nitong nylon. Balutin ang illustration board ng nylon para pwede itong mabasa. Ready na ang panloob. Ngayon naman ang panlabas. Ito ngayon ang harap at likod ng bag natin, ano? Ididikit ko naman ngayon yung gilid natin. Kumuha ng karagdagang tela mula sa punda para maging gilid ng bag at tahiin para magsara. Pag ready na ang bag, maaari nang ipasok ang panloob na ginawa kanina. O diba, hawakan na lang ang kulang at pwedeng-pwede na. Ngayon, meron tayong piraso ng ribbon dito. Yung ribbon na to, ito yung gagawin nating handle, ano? So yung haba, depende naman sa inyo kung anong gusto nyo. So ito, hahatiin ko lang sa dalawa. Gumupit ng ribbon o anumang panali ayon sa gusto nyong haba ng hawakan. Tahiin ito sa bawat gilid ng bag para maging strap. Ngayon, tapos na yung bag natin, ano? Ngayon, lalagyan naman natin siya ng mga decor para naman mas appealing siya sa mga babies natin, sa mga kids natin, ano? Kahit mga lumang accessories ay pwedeng gamitin para mas kakaiba ang dating ng bag. Maganda yung lunch bag mo? Konting dikit at gupit, siguradong gaganda na ang lunch bag ng ating chikiting. So, mamis, ito na yung bago nating lunch bag mula dun sa lumang pillowcase. Oh, bongga, di ba? Halata bang gawa yan sa lumang punda? Ibang look naman ang kalalabasan kung lumang maong ang gagamitin. So, ngayon naman, mami, yung next project natin, yung napaglumaan mong shorts na maong, gagawin nating lunch bag, ano? Bagong lunch bag. Una, markahan ang gagamiting bahagi ng shorts at gupitin. Tulad ng naunang ginawa, ang haba nito ay depende sa ilalagay na baon. So ngayon, ito na yung pinaka-bag natin, ano? Gagawa naman ako ngayon ng base gamit yung illustration board natin kanina. Ipantay ang board sa ilalim ng shorts para malaman ang sukat. Pagkatapos ay gumupit ng rectangle ayon sa gustong laki ng baunan. Tanggalin ang mga patusok na dulo ng board. Baliktarin ang shorts at tahiin ang ilalim na bahagi para magsara. So pagkatapos natin balutan ng nylon na fabric, papasok lang natin siya sa loob, ano? Ilagay ang ginawang board para magsilbing base o pang-ilalim. Tapos ngayon, pwede natin gamitin yung mga luma nating shoelaces para ito yung panlalak natin sa taas. Ipaloob ang shoelace sa tinuping ibabaw na bahagi at tahiin ang tela. Easy lang sa pagtatahi para hindi sumama ang shoelace. Ito kasi ang magsisilbing lock at hawakan ng bag.
Siguraduhin din na wala ng ibang butas ang ating bag maliban sa itaas na bahagi. Ayan, buo na! So ngayon tapos na yung bag natin, ano? Ngayon i-decorate naman natin siya para mas matuwa yung mga kids natin. Kasi bubuhol lang natin, pwede na siyang sling bag. Ang ganda, di ba? Bukod sa madaling dalhin at labhan ng lunch bag na ito, siguradong matibay din. Bonus pa para sa mga mahilig magbaon ng sandwich o tinapay. Gamit ang lumang sako ng bigas, pwede rin tayong makagawa ng reusable sandwich bag. Gumawa lang ng octagon o hugis na may 8 kanto at gupitin ito. Pagkatapos ay balutan ito ng plastic cover para tumibay at madaling linisan. Lagyan ng velcro ang magkabilang gilid. Ito ang magsisilbing lock. Pagkatapos, tupiin ito para maging sandwich bag. Napakadali lang, di ba? Salamat kay Kuya Tim at meron ng bagong lunch bag sina Andrea at Kylie. At hindi pa napagasto sina Mommy at Daddy.